Mga kapatid, magandang umaga po. Salamat po at God bless sa lahat. Sa mga nag-subscribe po, thank you. Salamat, na-appreciate ko po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, i-subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang or share o comment na lang, masaya na po tayo dyan. Ang ating bibigyan ng reaction at opinion ay yung tungkol sa drug test ni BBM, na yun yung inuungkat ngayon, yung regarding do sa drug test niya before yung election ng presidential election, di ba? Nung almost 2 minutes lang. And then bigyan din natin ng pansin o bigyan natin ng reaction at opinion yung nangyaring character assassination kay Jonathan Morales sa Congress po. Yung itong tingog representative na si Asedri, okay? Bigyan lang natin ng counting pitik yan, okay? Bigyan natin ng counting reaction kung bakit kailangan nilang ganyanin o character assassination si Jonathan Morales, okay po? Expedea, okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakatuwa, okay? Nandito po tayo sa magandang lokasyon. Morning na morning. Ang oras po ay alas 6:45 po ng umaga. Ang daming kaganapan ang nangyari sa buong magdamag o buong 2 oras ay 2 araw na naganap. Talagang masalimuot na mga usapin. Nagkakaroon na ng tinatawag na kumbaga sa ang salitang kanto yung parang laglagan effect, yung parang ganon, o chill lang, o kaya tinatawag ng di ba? Nararamdaman na ng liderato o administrasyon nito kung papaano, di ba? Kung papaano ina-address ng mga Pilipino o papaano bigyan ng action o papaano bigyan ng tugon yung mga bagay na ginagawa ng administrasyon nito. Kung paano nagiging talagang yung social media napaka powerful na talaga. Bagamat, di ba, sobra trending o pinag-usapan ng buong yung kaganapan sa Senado, di ba? Talagang bumuhos yung kritisismo sa kaya lang na damage siya bagamat pinasasalamatin natin si Bato, na damage siya doon sa mga komento at mga reaction ng madlang people, okay? At yung isa rin bigyan natin ng yung tinatawag na nag-link yung information doon sa mangyayaring rally dyan sa Senado, na ang may mga mangunguna rito yung mga yung mga troll o yung mga panig kay BBM na situation, di ba? Tingnan natin yan. Napanood natin kay pambansang loyalista, di ba? Nag-leak yung kung paano gagawin ganito, di ba? Sige, ikuan natin yan. Bigyan lang natin ng counting pitik. Okay, salamat. Yun nangyari po sa yung tinatawag na gising na po yung mga Pilipinong madlang people, mga Pilipinong walang wag nyo pong i-divert, di ba? Wag nyo pong i-divert pakiusap sa administration sa pangunguna ni BBM at ni Lisa at Tambaloslos. Wag nyo pong i-divert sa mga issue na akala nyo maida-divert nyo yung issue na to regarding sa kinasasangkutan ni BBM, di ba? Wag niyo i-divert po doon sa kasi alam naman ng mga Pilipino kung anong issue at kung ano yung talagang pinag-uusapan ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Nangyayari yan sa mga tinatawag na yon. Yung sa West Philippine Sea, yung nagkaroon ng water cannon na para pag-usapan, di ba? At saka yung ang aking pinagtataka dito yung yung stream media na dati-dati hindi naman ganyan katahimik. Dati-dati talaga nagkikriticize yan sa bawat gobyerno na talagang hindi maiwasan. Bakit? Hindi naman perfecto talaga. Minsan talaga, kadalasan katulad ng administrasyon na to, talagang maraming issue
maraming issue na dapat na nailalabas sa mga stream media, pero parang totally blackout, di ba? Wala po kayo naririnig nung lumabas yung sa Senado yung investigasyon, kinabukasan, di ba? Inilabas yung verdict ni Cedric, yung kaso ni Bong Navarro, di ba? Yung regarding doon na nasintensyahan sila. Nilabas po yun. Akala nila siguro, akala ng administrasyon nito, akala ng madadivert doon o magkakaroon ng tinatawag doon, maggagawa ng attention para matakpan yung issue regarding doon sa, di ba, pulburon issue ni BBM na talagang walang pasubali na i-deliver ni ex-PDEA Jonathan Morales na buong buo, di ba? Kasi nga yun nga, sabi nga nung base doon sa mga interview niya, tinanong siya, nakita mo ba o nakuha mo ba na talagang ang ginagamit o ang sinisinghot doon sa base doon sa investigasyon mo, o nakita mo mga picture, anong klase? Sabi naman niya, di ba? Hindi naman po ang pagkukuha po ng sa drugs na ganyan, hindi naman po pwede magsingot ng gaw-gaw yan. Realistic, di ba? Napansin nyo? Napaka-realistic. Oo nga naman. Magsisingot ka ba ng gaw-gaw dyan? Ay kasama ng konya sa ilong mo niyan. Di ba? Bagamat mayroong tinatawag parang nakakatuwa o minsan nakakakunta. Oo nga naman, bakit nga naman, di ba? Kung gaw-gaw yun, hindi naman po pwede. Talagang totally, di ba? Coca-Cola yon, o di ba? Tapos hindi naman po pwedeng yung tinatawag niya shabu-shabu kasi nga unang-una crystallize yun, di ba? Hindi pwedeng singitin ng ganun yon, di ba? Talagang yung cocaine lang talaga ang kinuha, di ba? Hindi naman po pwede na kung anong klaseng mga substance yung gagawin yun. Talagang sabi niya, walang ganun. Doon ko napansin na talagang yung bagay na nakita niya at mismong siya ang nagsagawa, na-i-deliver niya ng todo, nang walang pasubali, na walang kita mo yung reaction ng mukha, yung pagsasalita, di ba? At saka napansin ko, consistent siya. Kahit sino nag-i-interview sa kanya, consistent, hindi nagbabago, hindi sumisimplang, di ba? Kaya ganun. Kaya sa ganitong pag-uusap, sa ganitong usapin, masasabi natin na talagang mayroon siyang personal na kaalaman tungkol doon. Pero bakit anong ginagawa ng administrasyon na to? Anong ginagawa doon ng mga kaalyado nito sa pangunguna sa Congress? Nagsagawa pa sila di ba? Nagsagawa sila ng first con regarding doon at binanatan, di ba? Ni character assassination ni Cedric, Tingog representative. Lagi nyo pong tatandaan, congressman, party list representative ng Tingog. Nandiyan po kayo sa Congress para magsagawa ng tinatawag na mag-conduct ng mga legislative hearing or yung tinatawag na kung ano pa mang narrative nyo para gumawa ng batas, di ba? Magsagawa ng mga magre-research po kayo regarding diyan. Tapos magkakanda kayo ng mga seminar o mga tinatawag na di ba? Para makagawa kayo ng batas. Hindi, diyan po kayo nag first conference para durugin yung isang tao na hindi naman, di ba? Anong napapansin natin dito? Kapag hindi, di ba? Kapag hindi sang-ayon sa inyo, bibirahin nyo. Di ba ang isang congressman hindi ganun. Ang Congress po, di ba, di nyo naaalala. Ang Congress po ay bahay ng mga Pilipino. Iya'y pag-aari ng Pilipino, di ba? Ang Congress, tahanan ng mga sambayan ng Pilipino, di ba? Hindi tahanan para batikusin o bigyan ng mga ganong sitwasyon o para i-character assassination nyo po, di ba? Hindi ganun ang Congress.
ang Congress itinayo yan para magsagawa ng mga tinatawag na hearing dyan, gumawa ng mga agenda o gumawa ng mga batas na mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Dapat ang ginawa nyo po, kung kayo po'y nagdududa, di ba? Kung kayo po'y nagdududa regarding doon sa isiniwalat, dahil trabaho niya lang po yun di ba? Ang sabi nga, di ba? Sabi niya nga, bakit daw napunta doon sa usapin nito? Ang pinag-uusapan lang naman yun, yung 13 billion na halaga ng shop. Bakit daw napunta doon sa kay PDEA, Jonathan? Hello. Sumulat nga po siya kay Senator Bato. May kopya ang PDEA, may kopya ang Malacanang regarding doon, di ba? So kaya nga siya sumulat Kaya tumugon naman ang Senator Bato de la Rosa. Tapos ko question, bakit nandoon? Bakit? Bumulaga sa inyo, no? Di ba? Bumulaga sa inyo ang katotohanan. At saka napansin ko ito. Bilang alagad ng batas, sabi nga niya ni ex-PDEA Jonathan Morales, hindi ako ang personalidad dito. Ako lang ang nag-interview doon sa lumapit sa kanya, di ba? Ang totoong dito, ang totoong issue dito si BBM di ba? Hindi rin issue to dito kay Neri o kay Maricel Soriano. Dahil ang totoong issue dito si BBM, di ba? Pero dinadivert nyo at binibigay nyo ng mga issue, character assassination, itong si PDEA, ex-PDEA, Jonathan Morales. Anong nababasa ng mga tao? Pinagtatakpan nyo. Hindi nyo ba gawin ganito? Patawag nyo dyan sa Congress. Di ba? Hinamon nga kayo ni ex-PDEA Jonathan Morales hinamon po kayo. Kung kayo may mga dapat tanungin at malaman at ano pa man, ba't hindi mo siya imbitahan? Hindi magpe-press release na kagad kayo. Tapos yung lahat ng mga hindi sinungaling, hindi ka panipaniwala. Di ba? Hindi pa nga kayo nagkakandak ng tungkol dyan sa mga bagay na para magkaalaman. Ito yung mabigat dito di ba? Ang akala siguro nito ni Congressman Asedri sa pamamagitan, may kwan yan may utos yan di ba? Sino ba yan si Asedri? Di ba? Tingog representative yan. Konektado kay speaker yan, di ba? Hindi yung magaganyan kung walang basbas niyan. Ang akala nyo siguro, di ba, tambaluslos, Asedri, mga congressman, di ba? Pero hindi lahat hindi ko nilalahat po Akala nyo siguro pag-aari nyo yung Congress, di ba? Na basta ganun-ganun na lang. Di ba? Hindi nyo po pag-aari ang Congress. Pag-aari po yan ang sambayan ng Pilipino. Bakit nandiyan kayo? Binoto kayo ng mga tao. Bakit nandiyan kayo? Dahil sa pamamagitan ng eleksyon o nagkaroon kayo ng mandato dahil sa sambayan ng Pilipino. Pero nakakalimutan nyo na kung makaganong kayo, diyan pa kayo nag-press conference. Para Para durugin. Para durugin si PDEA agent Jonathan Morales, ex-PDEA. Tama po ba yun? Hindi po. Bakit? Ba't hindi nyo ipatawag? Diba? Patawag nyo. Para sabi nga ni Mr. Morales, diyan nyo ako gisahin. Kung hindi kayo naniniwala, di kulong nyo ako. Magandang hamon po yan. Hindi yung bibigyan nyo ng issue. Ika-character assassination nyo. Anong klase kayo? Diba? Nagawa na ba kayo ng research? O nagawa na ba kayo ng investigation? O pinatawag nyo na ba para durugin nyo sa isang party na ganyan? Diba? Ito ang napapansin ko nung nagkuhan pa. Kapag, katulad nung singit ko lang yung 88% na ayaw ng sambayan ng Pilipino sa Chacha. Ang dami nyong kuda dyan, di ba? Ang dami nyong sinasabi na mali yung mga questioning. Kasi hindi nga nakapanig sa inyo. Yun yung po napapansin ko po dun. Kapag pumanig sa inyo, tuwan-tuwa kayo. Kapag hindi po nakapanig sa inyo at video sablay at against sa inyo sa mga polisi ganyan, bibigyan nyo ng issue. Ika-character assassination nyo. Sino bang, ang tanong ko sa iyo,
Mr. Asedri, tingin, sino ba ang karakter doon sa, di ba, free off na yan? Sino? Di ba? Yun po, nagtatanong lang po tayo. Sino yung karakter dyan na nakapaloob dyan? Di ba? Di ba si BBM, Bongbong Marcos, ang nakalagay dyan? Pero, tingnan nyo, dinadivert nyo. Oh, ini-issuean nyo si Mr. Morales. Pero ang totoo, ang nakalagay dyan, di ba dapat alamin nyo? Sobra kayo di ba? Ginagamit nyo yung institusyon ng Congress para mandurugin yung sambayan, yung isang Pilipino na nagawa lang ng kanyang trabaho. Di ba? Maling-mali po yun. Di ba? Maling-mali po yun. Dapat, nagpatawag po kayo. Inimbitahan nyo po si Mr. Morales, si Mr. Jonathan Morales, inimbitahan nyo sa Congress para magkaalaman, magkatanungan, alamin ang dulo at ang simula, di ba? Ganun dapat, hindi pa kayo nag-iimbestiga, kinakarakter assassination nyo na po. Anong klase? Pag-aaral yung Congress? Yung tao, nagtrabaho lang, inilabas niya lang kung ano ang nakita at yung kanyang informant, kung ano lang ang sinabi sa kanya ng informant at malinaw naman doon sa nakita niya. Binigyan niya ng siya mismo ang tumipa. Tapos ngayon, ika-character assassination nyo. Naliligaw po kayo ng landas po. Ang Congress po ay pag-aari ng sambayan ng Pilipino, hindi nyo pag-aari yan. Yan ang hirap sa inyo di ba? Dapat hindi ganoon. Ang bagay na ginagawa dapat nakabalanse. Wala kang kinikilingan, wala kang, di ba? Kung kayo man gagawa ng tinatawag ng ganyan, maging transparent po kayo. Maging equal po kayo, maging patas po kayo. Hindi. Kapag kumontra sa inyo, gagawan nyo ng tinatawag na para sirain ng kredibilidad ng tao. Napakawalang galang nyo talaga, no? Di ba? Mga utak kuwan talaga kayo, mga utak trapo kayo, mga utak bangag talaga kayo, di ba? Hindi nakakatuwa na yung mga ganyan situation na ganun. Bakit? Ginagamit yung institusyon para sirain o durugin yung isang tao na nagtrabaho lang. Dapat alamin nyo muna. Patawag mo siya. Nagbubumirang na kasi. Gusto nyo takpan, tapos sasabihin nyo, yung credibility ay ganito. Yung naglabas ng record ni Mr. Expedea Jonathan Morales na binasa ni Juan, ni Director General Pedea Berriolaso, di ba? Yung mga records na yon, di ba? Isa'y bahagi ng tinatawag na Juan. Paano niya nakuha yan? May pahintulot ba? Na may-ari niyan? May pahintulot ba? Bakit nagawa niyo yan? Kasi nga, pag-aari niyo buong opisina ng buong Pilipinas na nagsasagawa ng ganitong investigasyon, nakatabi yan Pero ba't nagkaroon ka ng kopya na yan? Brinaso mo para character assassination yung tao? Di ba malikuan yan? Bawal yan? Di ba bawal yan yung pagkukuha ng ganyang record? Paano nagkaroon ka ng record niyan? Dahil mga impluwensyado kayo? Dahil kayo ang nasa pwesto? Lahat gusto nyo, magawa nyo, gusto nyo? Huwag ganun. Huwag ganun. Ito, di ba? Yung ginawa ni Berriolaso. Imbis na tukuyin, alamin. Di ba? Kung paano nangyari at ganito nangyari. Hindi. Nag-abogado kay Bongbong Marcos di ba? Kung paano depensahan di ba? Hindi ka patas Kung ikaw ba in-appoint bilang ikaw ang nangunguna sa paglaban ng droga, isang ahensya ng gobyerno na lumalaban sa droga, ang itinutukoy dito droga. Bagamat hindi siya ordinaryong tao, bakit? Ang batas ba ay nakabaling lang sa mahihirap? Ang batas ba kapag isang pangulo o isang impluwensyadong tao, mayaman liliko? Ang batas ba hindi dapat
ipinapataw sa mga impluwensyado at nakaupo. Hindi po ganoon ang batas. Kaya nga ang batas, di ba, napansin nyo, may piring. May piring ng katarungan. Wala siyang tinitingnan. Dapat lahat pantay-pantay na isinasagawa yun, di ba? Pero ba't ganyan ang ginagawa nyo? Dahil ang akala nyo, pag-aarin nyo ang buong Pilipinas. Akala nyo, pag-aarin nyo lahat ng institusyon na sakop ng, di ba, gobernong ito. Nalilihis po kayo. Nalilihis po kayo sa mga bagay na ginagawa nyo. Hindi na po, matatalino na po yung sambayan ng Pilipino. Gusto nyo po kasi, di ba? Lahat ng gusto nyo ay susunod sa inyo. Lahat ng sinabi nyo, kayo lang ang tama, di ba? Mali po yun. Di ba? Maling-mali po yun. Ang sambay ng Pilipino, matatalino na po ngayon. Opo, mga ganon. Matatalino na po siya. Kaya sana naman, maging maayos po. Talagang, unti-unti pong lulubog yan. Maniwala po kayo. Yung yung mga trolls nyo, tingnan nyo mabuti, naglilink na kung paano isasagawa yung rally dyan sa Senate. Kung anong kulay ng damit, nailabas na yan. Saan mangyayari, di ba? Sino ang aatakihin, di ba? BP Sara resign, o di ba? O, kaya, yung mga trolls nyo, piliin nyo. May nagtatrider na po sa inyo. Kaya pakiramdaman nyo. Sana naman nabigyan natin ng hustisya o nabigyan natin ng magandang paliwanag o reaction yung bagay na napanood lang natin. Ang akin lang po, ito lang po, huwag nyong durugin at huwag nyong i-off-fresh ng in-off-fresh kasi pag pumitik yan, pipitik yan, napilitan na pumitik yan, tatama talaga sa inyo yan. Marami ng nakikipagsimpatiya at nararamdaman nila na totoo itong usapin na to. Kaya dapat bigyan natin, i-address natin. Ano ikinatatakot nyo, di ba? Lahat gagawin nyo para sa susunod na hearing na to, hindi natin alam. Pero alam natin, base doon sa mga narinig natin at napanood natin, talaga i-deny yan ni Terry. I-deny at i-deny yan. Pero yung mga kanyang history, hindi magsisinungaling ang kanyang history kung paano siya, di ba? Nakita na yan, naipalabas yan sa ABS-CBN dati kung paano siya naaresto tungkol sa droga na yan. At mismo, base doon sa napanood natin, mismong itong si General Guillermo Eleazar ang isa sa mga nakalagay doon kung paano inaresto, paano nangyari. At ang tindi nito, di ba? Kung ano ang address ng bahay ni Maricel, yun din yung nakapaloob doon sa pre-off operation na yon sa Rockwell. Consistent, di ba? Nagtutugma. Oh. Tapos, ano ba history ni Terry regarding dyan? Di ba? Alam nyo na. Talaga na-involve siya sa ganyan. Pero, bakit nadadamay nga yan? Ako kasi, base sa akin ko, dapat hindi talaga kasama. Dapat kasi siguro sa mga nagdaang panahon nagkaroon ng ganyang situation pero baka nga nagbago, di ba? Kaya dapat hindi na sinasama si Terry. Kasi hindi naman talaga yan ang usapin eh. Ang usapin si Bongbong Marcos, si BBM. Dapat dun nakakuan lang kasi namumuno siya sa ating bansa. Siya yung presidente. Kayo ba papayag mo mga Pilipino? Alam ko, may kanya-kanya tayong ideya, may kanya-kanya tayong tinatawag na paniniwala o ano pa man bagay na base doon sa mga, lalong higit doon sa mga kanyang mga bayaran na vlogger. Okay lang po yun, iintindihan natin kasi laman bituka rin lamang sikmura din, di ba? May ibinabayad di ba? Naiintindihan natin sila, naunawaan natin sila. Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, kung ikaw mapagmahal sa Pilipinas, umahal mo ang apo mo, mahal mo yung anak mo at magiging apo mo, mga mahal mo sa buhay, di ba? Anong mangyayari, di ba? Kung sila
ay patuloy na magaganyan sa administrasyon nito na may question sa kanyang health o isang drug dependent o isang gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Ikaw papayag ka kung ikaw, hindi ko po kinukuha na dahil siyempre may kanya-kanya tayong paninindigan at pangunawa. Pero napakalinaw po. Imagine mo, isang pangulo base doon sa inilabas na pre-op at pinatunayan ni Jonathan Morales na talagang nakita niya yung mga picture at nakuha niya na isang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pangulo po. Presidente siya ng Pilipinas. Tapos nung nag-drug test ng presidential election, 2 minutes lang ang isinagawa. Dapat ipatawag yung medtech dyan yung doktor. Kung paano nangyari 2 minutes. Ikadalasan, ang talagang kuha niyan, 2 hours hanggang 3 hours, lalabas yung result. Pero sa kanya, 2 minutes, questionable talaga. Anong ginawa ng bilang may mandato regarding dyan, yung Director General? Ine-ignore niya. Di ba dapat magsagawa siya ng pagtatanong niyan? Kasi unang-una, di ba? Kahina-hinala At hindi ka panipaniwala yung 2 minutes. Maghuhugas ka lang ng kamay, maglagay ka lang ng mga kwintas dyan, ayusin, iayos ito. Lagpas na ng 5 minutes po yun. Tapos, ang result 2 minutes lang. Hindi nyo ba nakita yan? Napakalinaw niyan. Hindi nyo nakita. Maliwanag po yan. Ang malabo lang talaga, itong si Virgilio Lasso, Director General. Alam mo, sir, ligyan kita ng kuwan sobrang labo mo talaga. Ang linaw na ng mga dokumento, inilalabo mo. Mas malabo ka pa sa sabaw ng pusit Diba? Alam mo, sir, kung malabo yung sabaw ng pusit, mas malabo ka pa doon sa sabaw ng pusit. Yan ang itanim mo sa utak mo. Bakit? 2 minutes wala kang ginagawa action. Ikaw yung may mandato para imbestigan o alamin yan kung bakit 2 minutes pero wala kang ginagawang action. Bakit? Kapag nagganyan ka, minuto lang, tanggal ka na. Pero tandaan mo, binigyan ka ng mandato para gawin yan. At alamin kung totoo nga, bakit 2 minutes yan, di ba? Diba? Ganun lang mga kapatid. Salamat po at God bless. Sana yung bagay na ito mabigyan tayo ng tamang kalinawan, tamang pangunawa, tamang pagdesisyon. At tingnan nyo mabuti yung mga bagay na nakikita at napapanood natin. Legit na legit yan. Kitang-kita, nakikita naman. Abangan natin yung May 7 na investigasyon ng ating butihing senador. At nagpapasalamat po tayo dahil nagkaroon siya ng inisyatiba dyan regarding doon pa lang nagpapasalamat na tayo. Bagamat nabash siya tungkol dyan. Nakukulangan, sabi nga yung alam nilang bato, marshmallow na o lumambot na. Sana naman, wag naman ganun. Bagamat nakulangan at nakita naman ako isa sa mga masasabi ko nakulangan din sa party na yun, bigyan pa rin natin ng benefit of doubt sa pamamagitan ng kanyang effort. Salamat at God bless. Sana bigyan pa po sila ng matitiwasay na kaisipan, malinaw, upang magampanan nila o ma-address yung mga bagay na dapat na ganito at mabigyan ng kalinawan upang ang sambayan Pilipino hindi yung, di ba, nagiging mapalatanong na bakit sa nangyayari. At doon sa pamunuan naman o kay Bongbong Marcos, hanggang ngayon po hindi kami natitinag sa isang party na nananawagan, magpa-drug test po kayo para magkaroon ng kalinawan. Hindi yung iniiwasan nyo po, hindi nyo ina-address. Magpa-drug test po kayo. Yung transparent po. Okay po, God bless. Sana nagkaroon tayo ng magandang pag-uusap at magandang reaksyon at opinion. Basta lagi ko pong tinasabi po dito mga kapatid. Pag mali, mali. Pag tama, nandun tayo magsama-sama. God bless po. Thank you.